Istorya Tagalog Horror Stories. Nagtataka si Aliyah kay Conrado dahil kung kumilos ito ngayon ay parang walang nangyari sa kanila kanina lamang. Nagtataka naman si Conrado kung bakit umiiyak si Aliyah, kaya napatanong ito kung tungkol ba ito sa nangyari sa kanila kanina lamang. Muling nabaling ang atensyon ni Aliyah kay Conrado nang marinig ang tanong nito. Ngumiti ito at pinalis ang luha sa kanyang pisngi gamit ang dalawang hinalaki. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na meron siyang sorpresa dito. Kumuha ito ng pera sa wallet at inilagay iyon sa mesa bago kinuha ang sombrero niya at hinila siya palabas. Hindi naman siya nakapagsalita agad dahil gulong-gulo pa rin siya sa nangyayari. Pinaglalaruan ba siya ng kanyang isip? Siguradong sigurado siya na ito ang nakita at nasampal niya kanina. Nababaliw na ba siya dahil sa mga nangyari sa kanila? Sinabi ni Conrado sa kanya na huwag niya itong tatanggalin. Malambing na bulong ng asawa niya matapos itakip sa mga mata niya ang isang puting panyo. Gusto niya sanang magsalita pero nang hawakan ito ang dalawang kamay niya at magsimulang humakbang habang inaalalayan siya ay wala na siyang nagawa. Bumulong si Conrado kay Aliyah at sinabing pasensya na mula sa kanyang likuran habang nakahawak sa dalawa niyang kamay. Sinabi pa ni Conrado na kinailangan niyang dumistansya kay Aliyah panandalian para sa kanyang kalokohan. Napalunok siya nang maramdaman ang init ng hininga ni Conrado sa kanyang leeg. Kinakabahan may pinili niyang tumahimik at magpadala sa kung anuman ang binabalak ng lalaki. Dagdag pa ni Conrado, gusto sana niyang dedmahin si Aliyah simula nang dumating sila sa Boracay hanggang sa ilahad niya na ang kanyang sorpresa, pero hindi siya makahindi sa pangaakit ni Aliyah. Natawa ito at pati na rin siya nang maalala ang unang gabi na lambingin niya ito hanggang sa may mangyari sa kanila. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na kung nasaan man ngayon sina Tio Gado, Nadia at Anjo, alam niyang masaya ito para sa kanila. Iyon ang huling bulong ni Conrado bago niya narinig ang pagsalang ng isang pamilyar na kanta. Itanong mo sa akin kung sino aking mahal. Nagsimulang pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi nang marinig ang mga kataga sa unang parte ng kanta. Mabilis na bumalik sa kanya ang mga alaala kung kailan hinarana siya ng asawa at tinanong ng kasal. Kasabwat nito sa paggawa ng sorpresa ang tatlong taong naging malapit sa kanila sa Baryo Crisostomo. Tuluyan siyang nagmulat ng mga mata at bumungad sa kanya ang isang mahaba at pulang karpet. Sa magkabilang gilid ng karpet ay may mga puting vase na puno ng kulay ng puting mga bulaklak. Nakahilera ang mga ito sa kahabaan ng karpet. May mga puting upuan naman sa paligid kung saan naroon ang ilan sa mga kamag-anak nila. Mga malalapit na kaibigan ng kanyang ama at mga kasamahan sa business industry at mga kaibigan na malapit din kay Aliyah. Naramdaman niya ang pagnako ng halik sa kanyang pisngi ni Conrado. Nilingon niya ito at naluluhang tinitigan. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na alam niya ito ang dream wedding ng kanyang pinakamamahal at gusto niyang ibigay ito sa kanya. Lumunok ito at pinahid ang isang luhang tumakas sa kanyang kaliwang pisngi. Natatawang ibinigay nito sa kanya ang flower bouquet. Tumakbo ang lalaki papunta sa harap ng pari at tumayo roon, saka siya muling nilingon. Lumapit naman sa tabi niya si Abrenico at inilahad ang braso. Naluluhang nasambit ni Aliyah ang salitang daddy bago yumakap at humalik sa pisngi nito.
Sinabi ni Abrenico na finally ay dumating din ang araw na siya ang maghahati dito. Nakangiti nitong saad kay Aliyah. Tumango siya bago pinahid ang mga luha sa pisngi. Tinanggap niya ang braso ng ama at nagsimulang humakbang sa kahabaan ng karpet habang patuloy pa rin ang kanta. Malaki ang ngiti sa kanyang mga labi habang ang tingin ay nakapukol lang sa lalaking naghihintay sa kanya sa dulo. Hindi na niya nagawang alisin ang mga mata dahil gusto niyang namnamin ang sandaling iyon. Ang sandaling makakaisang dibdib niyang muli sa pangalawang pagkakataon ng minamahal niya. Huminto ang instrumento nang marating nila ang dulo. Mahigpit siyang niyakap ng ama bago tuluyang ibinigay kay Conrado. Habang nakahawak sa kamay nito ay saka lamang niya napansin na ang lalaking nakatayo sa tabi nito. Sa sobrang titig niya sa asawa, nawala na ang paligid sa mga mata niya. Natulala siya nang makita ang isang lalaking kamukhang kamukha ng kanyang asawa. Mataas ito at matikas ang katawan, pati ang suot ay magkapareho ang dalawa. Kinawayan si Aliyah ng lalaki. Mula rito ay nabaling ang tingin niya kay Conrado. Natawa naman ito nang makita ang pagtataka sa mukha ni Aliyah. Ipinakilala ni Conrado ang lalaki at sinabing Cesar ang pangalan nito at ito ang kanyang kakambal. Umawang ang bibig ni Aliyah at nagtaka sa sinabi ni Conrado na kakambal. Sinabi ni Cesar kay Aliyah ay finally nagkita rin tayo uli. Malapad na ngumiti ang binata. Nagpakilala si Cesar kay Aliyah sa mostrang patapik-tapik ang sariling pisngi. Natawa si Aliyah dahil naalala niya kung ano ang ginawa niya kay Cesar. Mabilis siyang namula sa pagkapahiya. Sinabi ni Aliyah kay Cesar na siya ang nasampal nito. Binalingan niya ng tingin si Conrado. Nang mga sandaling iyon ay nakangiti habang nakatitig sa kanya. Nagtataka si Aliyah dahil hindi sa kanya nasabi ni Conrado na buhay pa pala ang kanyang kakambal. Muli siyang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Sinabi ni Conrado kay Aliyah, nalaman niyang buhay pa ito bago pa sila pumunta sa Barrio Crisostomo. Aksidenteng silang nagtagpo sa isang bar noon pa man. May hinala na siya na si Trina at Edmond ay magkasabwat. At para malaman daw ang totoo ay kinailangan niyang sumunod pa rin sa mga utos ng ito habang kumikilos na si Cesar. Wala sa sariling napatango siya habang inaalala ang mga nangyari noon. Sinabi pa ni Conrado kung naaalala pa daw ba ni Aliyah ang kaibigang sinasabi niya noon na inuutangan niya ng pera habang nasa Barrio Crisostomo sila. Si Cesar daw iyon. Siya ang tumutulong sa kanya noon. Siya rin ang tumutulong sa mga pulis upang malinis ang kanyang pangalan at para matuntun noong gabi sina Trina at Edmond. Komplikado pa daw noon kaya hindi niya nagawang ipakilala si Cesar kay Aliyah. Napangiti siya nang mapagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Matapos iyon ay nagpatuloy na sila sa kasal. Muli sila dumaan sa proseso ng pag-iisang dibdib. Muling sumumpa sa Diyos at sa harap ng maraming tao. Muling nangako sa isa't isa at muling nagpalitan ng singsing. Matapos ng kanilang I do, ay muli nilang pinagsaluhan ang isang matamis na halik. Malambing na bumulong si Conrado kay Aliyah at sinabing salamat matapos ng kanilang halik. Ngumiti si Aliyah kay Conrado at nagtanong kung para saan yung salamat nito. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na nagpapasalamat ito dahil nandito siya sa tabi niya. Si Aliyah daw ang buhay niya at ilalaan niya ang buhay niya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga. Isang luha ang tumaka sa pisngi niya at sinabi niya ang salitang I love you kay Conrado. Sinabi rin ni Conrado kay Aliyah na mahal niya ito at siniil niya ito ng halik sa mga labi. Napahiyaw naman ang mga tao habang patuloy ang mga ito sa pagsaboy ng mga talulot ng puti at pulang rosas. At dito na nagtatapos ang ating kwento at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ng pakikipagtalik sa aswang.
Sana po ay suportahan nyo ang mga susunod pa nating kwento dito lang sa Istorya ni Jay.